Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Hello, yes, magandang hapon. Good afternoon. This is Emmer, the Generous Gingon. And naku, we are on the road ba si Chairman Ricky Alegre? Are you here, partner? Paring Emmer, Yeah. magandang hapon po mga kababayan. Andito ako, pinanggalingan ko kasi yung nagaganap na Philippine Open dito sa Manila Southwood sa Carmona. Wow. At mga Pilipino nasa top rank. Yes. So bukas ang last day at pinaroon natin sila J. Justin Kiban, Miguel Buena, and hopefully tomorrow isa sa mga Pilipino yung mag-champion. Yeah. Partner Cory, good afternoon. Partner, Cory. Magandang hapon po sa ating lahat mga kababayan. Yes. Happy Saturday sa ating lahat. Ako po si Cory Quirino. Wow, naka-red. Siyempre, next week, Emmer, Cory, parating ng Chinese New Year. Yes. Kung Kung Patchoy. Ang dami ng tikoy na dumadating sa bahay ko. Yes, happy Chinese New Year. Naka-red na red ni HLS Beauty. HLS Beauty. Alam mo, Yes. siguro, Cory, grabe ang ginagawang tikoy sa buong mundo, no? Para sa Chinese New Year. Cory. Ano bang nutrition value ng tikoy? Oo nga. Ano nga bang Oo nga, tama ka doon. Kain tayo ng kain, partner. Ano dami nagbigay sa atin. Ano ba, mamay pag-usapan na ang nutrition ng tikoy. Ang mga nutritious value ng tikoy. Nako, may event yata si Ageless Beauty Cory sa isang hotel. Mukhang a-awardan siya ng top 50 influential women. Ma'am Cory! Ako, ayan para silang mga Aayusin ko lang yung sound yes, Babalik ako. Okay. Yes. Nako, ang saya-saya po natin itong Bakit hindi ko marinig? Sabado. Ito na ang ating DAR News muna tayo, ha. Ang magagandang balita mula sa Department of Agrarian Reform. Ayan, nako, namahagi na naman. MAFAR, namahagi na higit 100 hektaryang lupa ng Bangsa Moro. Ayun, sa Bangsa Moro, inihayag ni Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, MAFAR, ang mga planong ipamahagi ang 100 hektarya ng lupa pang-agrikultura sa 60,000 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang BARM po. Ibinunyag ni MAFAR BARM Minister Mohamed Yacob na ang natitirang balance sa Land Acquisition and Distribution LAD ay kinabibilangan ng dami nito 11,000 hektarya sa Basilan, 32,000 hektarya sa Lanao del Sur, 53,364 hektarya sa Maguindanao, 9,000 hektarya sa Sulu, 7,000 hektarya sa Tawi-Tawi, 760 hektarya sa Cotabato City, at 1,001 hektarya sa Special Geographic Areas. Yun. Bukod sa pamamahagi ng mga lupa, ang MAFAR sa tulong ng Department of Agrarian Reform o DAR ay maghahatid ng iba't ibang suportang serbisyo upang suportahan ang mga ARBs sa Bangsamoro at mapahusay ang kanilang mga kabuhayan at matiyak ang
pamatagalang pagpananatili nito. Ang pagpapatupad ng mga batas ungkol sa reforma agraryo ay sariyong ito ay magdudulot ng inklusibong pagbabago sa pagbabagong panlipunan. Pahayag ni Jacob. Inihayag ang mga pangakong ito sa ginanap na Joint DAR-MAFAR Coordinating Committee meeting. Ang pagmamatagalang pagpamanatili nito. Ang papatuloy ay nakabatay sa MOU o Memorandum of Understanding na nilagdaan noong November 28, 2023 sa pagitan nila DAR Secretary Conrado M. Estrella III at BARM Chief Minister Ahod Ibrahim Al-Hajj. Pinadali ng kasunduan ang pakikipagtulungan at pagpabahagi ng mapagkukunan ng yaman sa pagitan ng dalawang ahensya para sa implementasyon ng CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program sa rehiyon. Dumalo sa papulong ng mga pangunahing opisyal at kinatawan mula sa parehong ahensya upang talakayin ang mga planong estrahiya at ihanay ang mga pagsisikap ng maglungsad ng isang makabuluhang programa para sa sektor ng pagsasaka sa rehiyon. Binigyan din ni DAR Office for Mindanao Affairs Under Secretary Ma'am Amihilda Sangkopan ang kahalagahan ng sama-samang pagsusumikap upang mapakinabangan ang potensyal na reformang agraryo para sa pagbabago ng buhay sa rehiyon. Ang coordinating committee na ito ay nagsisilbing plataforma upang ipakita ang ating magkasanib sa pagtutok hindi lamang sa pagpapalago ng reforma agraryo kundi pati na rin sa pagsuporta sa rehiyon ng Bangsamoro sa kanilang hangarin na makamit ang progreso, kapayapaan at katarungan. Hindi lamang para sa mga ARBs, kanilang mga organisasyon at mga komunidad, kundi para sa Bangsamoro ani ni Sangkopan, ating Mindanao Affairs USEC. Uy! Congratulations! Magaling! Talaga nga naman, napakarami ng gagawin ng DAN na pagbibigay ng lupa. Alam mo, 1 million hectares po yan talaga yung lahat. How are you guys? Kamusta kayo? Nasaan na kayo? Nata-traffic ba kayo ngayong Sabadong ito? Naku, mamaya may guest tayo. Yung mga may hearing aids dyan, may mga hearing aid na ginagamit. Naku, meron po tayong guest, si Dr. Donna nandito. Andito ako. Hi, Cory! Yes! Kamusta? Okay naman. Nasa B Hotel ako ngayon sa Quezon City. Yes. Kasi pupunta ako sa awards night ng... Pinadala ako sa poster sa inyo. Yes. Congratulations sa 50 Global Iconic Women to Watch in 2025. Wow. At ako po ipinalad na isa sa mga awardees ngayong gabi. Wow, global. Maraming salamat sa Dubai-based Prodigy Productions and Titanium Magazine. Wow. For this award. Congratulations. Global na. Ageless beauty pa. Oh, galing mamaya. Galingan mo. Pakita mo ang galing ng Pilipina. Ayun. Ang gilas ng Ang Pilipina. gilas na Pilipina. Ayun, maganda yun. Ang gilas Pilipina. Ito naman, meron naman tayong, bago tayo magtapos, meron tayong bingo for a cause. Ayan ang hinihintay mo, Ma'am Cory. Pinag-igtig pa ng PAGCOR, Philippine Amusement Gaming Corporation, ang programang itong Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at pamahalaang lokal na balak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprubahan kamakailan ng ahensya ang ilang bagong pakete para sa community bingo program na ito.
Sa ilalim ng PAGCOR Bingo programa, maaaring kumita ang isang organisasyon na hanggang 5% ng gross ticket sales na kanilang bingo events na may pahintulot ng PAGCOR. O maaaring magbenta ang ticket mula 100 hanggang 1,000 piso. Ang mga magpapalaro depende sa package na kanilang pipiliin. So, ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at sa mga samahan na maglibang at naayos sa batas habang nag-aambag sa makabuluhang mga gawain. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program, tumawag lamang kayo kay Josie Donna sa 0917-843-0970 o kay Louie Cabanyero sa 0927-320-6211. Yan. It is now 4:18. Magbabalik po ang Kayamihan. Next is Happy, Healthy at Iba Pa. We'll be right back.